So pupunta naman tayo do sa ating native pig dito sa farm. Papakainin. Ang nag-aalaga natin ng native pig ay si J-Mark. So ito yung pakain ni J-Mark, no? Kasi meron siyang mga gulay, pinagtanggalan ng gulay na repolyo, tapos may pinagkukuran ng nyog. So hindi ganun kaselan yung ating pag native pig. So meron din siyang counting feeds. So inihahalo niya doon sa pakain niya, doon sa ating mga baboy. Matipid siyang pakain, yung ating mga leftover sa kusina, then yung pinagkudkuran ng nyog, tsaka yung pinagtanggalan ng gulay. So yun lang naman pangkaraniwan pinapakain natin. Kaya bahala na dyan si J-Mark. Sasamahan tayo ni J-Mark dun sa area. So isolated yung ating pwesto ng ating native pig. Parang sa ganun ay hindi siya makapanira do sa ating halaman. Kasi pakawala, alpas yung ating mga biik. Kaya minabuti natin na dito sila sa part na to ilagay, sa kabila ng palayan. Parang sa ganun nga ay hindi makapanira do sa ating mga halaman. Dala na tayo. Medyo naambo na. Dito lang din nakuha ng tubig si J-Mark kasi free flow naman itong ating palayan, malinis siya kasi ito na yung pinakang wala nang palayan dun sa taas pa nito, sa amin lang din. Kaya free flow naman yung kinukunan. Tayo. Sanandaan J-Mark. Dito na tayo. Makikita natin yung ating native pig. Meron siyang mga biik. Ang alam ko dito parang walay na to. J-Mark, nagwalay ka na. So, ayun. May isang nakapasok. Maliit. So, ayan. Layo-layo tayo ng konti. Para pumunta yung mga biik. Nakakain. Ayun. Ayan yung mga biik. So, gaya ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, siya ay mistisong baboy damo. May lahi siyang baboy ramo. Ayan, medyo nagwawalay na itong si J-Mark ng kanyang mga biik. Tinuturuan na niyang kumain, kaya pinawalay na niya. Kapansin-pansin, ang laki nung isa. Barako yon yung isa, medyo malaki. Ayan naman yung nanay nila. Medyo nakapasok nga lang yung isa, pero ibinawalay na. Pinamanatili na nila na nasa labas na lang yung mga biik niya para matutong kumain, then para makapagpahinga na yung ating inahin na hindi na muna makapagpadede. Ayan. Ganyan lang kasimple yung pagpapakain ng ating native pig. Malaking bagay na nakikita nila ng mga batang ito, natututo sila dun sa gawain sa ating farm. So, ayun, ang ganda ng ating beak dyan na anlulusog. Yan. Medyo may ilap yung ating mga biik. Hindi sanay na tayo ay naririto kasi si J-Mark lang yung kilala nila na laging nagpapakain. Kaya medyo may ilap sila. Pero pag si J-Mark, nahihipo niya to.
nahawakan yung bawat biik na yan. Kasi nga kilala na siya. So ayan, medyo matatakaw na silang kumain. Ibig sabihin, pwede na silang mabuhay kahit ihiwalay na doon sa inahin. So, nakakatuwa lang kasi medyo magagandang resulta ng ating native pig production. Sa ngayon, isa pa lang yung inahin namin. Pero inaasahan namin sa isang taon, sana itong iba rito na babae, 3 babae dito, gagawin na rin natin inahin. Para sa ganun dumami yung ating alaga. So, yun lang. At masasabi ko, ang pinakamagandang alagaan, kung talagang may farm ka lang at nasa farm ka, ay yung mga native pig dahil hindi ganun kagastos yung ating mga pakain sa kanya. Nakakasave tayo sa feeds. Then, ang masasabi ko, yung advantage ng native pig, tuwing magkakaroon ng okasyon, napakabenta na panglitsyon para sa litsunin. Yan yung mga native pig. Subukan kong hawakan, baka sakaling magpahipo sa atin. Pero dahan-dahan lang. Mailap talaga. Ayaw niyang magpahipo. Pero ang mahalaga nito, marurunong na silang kumain. Yun, nagtahipo na. So, malaki tong isang to, lalaki. Ititira daw to na hindi pinabatingan, gagawin daw na barako. So, dahan-dahan lang dapat para maging mabait sila. Pero, madali lang naman pauwiin yung ganito, basta sanayin lang na hinihipo-hipo paminsan-minsan. Tapos, papayag na rin siya na ano. So, yun lang. Ayaw pong magpahipo. Siguro kay J-Mart siya sanay. Nagustuhan nilang maglandi. So, ganito yung mga bonding moment namin dito sa farm. So, after na magkaputik, maghuhugas. Tapos, pagkahugas, magkakaputik na naman. Tapos, ganyan. Pag nakakita ng tubig, linis. So, yun lang. So, maganda na rin na bonding namin to. So, yun lang. Maraming salamat and happy farming sa inyo lahat.